Lalo namang tumibay ang mga pasabog ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa at yan ay ng patotohanan ng isang kasalukuyan na aktibong opisyal na militar ang umano'y sistema ng limpak-limpak na pabaon sa mga nagre-retirong general. Wala namang napiga ang mga senador kay retired Major General Carlos Garcia kahit binalaan na siya na ipakukulong. Nakatutok si Ivan Mayrina. Again, Mr. Chair, with due respect, I am invoking my right against self-incrimination. Again, with due respect, Your Honor, I'd like to invoke my... Bakit? Invoke ba? Kasama ba sa plunder case against you yan? Yung criminal case mo eh. Walang mapiga mga senador sa nasibak na AFP controller na si General Carlos Garcia sa mga tanong nila. Kaya naman matapos ang ilang oras na animoy pakikipagpatintero, ganun na lang ang pagkadismaya ng mga senador. Babala sa kanya pag di nakipagtulungan, kalaboso siya sa Senado. I'm just asking to you, Mr. Chair, pag ganito lahat ang sagot nitong general na ito, kung hindi kaya ng ombudsman na ipakulong ito, tayo na magpakulong dito. If the good general already pleaded guilty, even to the lesser offense of direct bribery, I question his invocation of the right against self-incrimination because precisely he already admitted guilt and pleaded guilty, in fact. What I'm asking basically, General Garcia, is tulungan nyo naman ho kami dito. Pero dahil walang quorum, hindi na pagbotohan ng mungkahing i-contempt si Garcia. Pinili mang manahimik, bugbog sarado pa rin si Garcia sa mga isiniwalat pa ni Lieutenant Colonel George Rabusa. Ayon kay Rabusa bilang controller, hawak daw ni Garcia ng pondo ng Provision for Command Directive o PCDA. Galing daw sa mga unit ng AFP ang pondo ng PCDA. Halimbawa ang pondo ng Intelligence Service o ISAF. Sa ilalim daw ng modus, 10% lang ang napupunta talaga sa ISAF, habang ang 90% babalik sa controller at ipapasok nito sa PCDA na siya umanong pinanggagalingan ng mga pabaon sa mga nagre-retirong Chief of Staff at siya rin umanong pinagkukunan ng pasalubong para naman sa mga bagong upo. RTS o Return to Sender daw ang tawag sa modus na ito. Pero depensa ni Garcia. every time he visits troops, he makes commitment. Correct. Sinusulat po yan ng aid, or if my representative is there, or me itself, sinusulat ko po. And these are the basis in the issuance of releases. Or a monthly. Alam din daw ito ni Garcia, pati ni Villanueva at dating Chief of Staff Angelo Reyes. 10 million. Ang cost of conversion po ay sa ISAP ay 10%. Ang binibigay po ng ISAP sa accounting ay 1% at sa resident auditor ay dati po 1%, pero humirit siya. Retired na po ng mga Mas tumibay pa ang testimonya ni Rabusa sa paglutang ni Lieutenant Colonel Antonio Lim na naging deputy ni Rabusa noon bilang budget officer. Pero dahil aktibo pa siya sa AFP sa ngayon, may pakiusap siya, lalo pat gusto raw niya magpatuloy sa serbisyo. Are you comfortable in... Hindi ko po alam ang status ng aking application sa Witness Protection Program sa Department of Justice. Kaya ako po ay umapila po sa inyo sa kagalang-galang ng mga senador at senadora, lalo na kay Senate President Juan Ponce Enrile at Chairman ng Blue Ribbon Committee, Teofisto Ginggona Jr., na ako po ay gawing state witness at bigyan ng immunity sa mga kaso na pwedeng ikahantong ng aking mga patotohanan at patutunayan. Maraming salamat po. Senate President Enrile. Huwag ka mag-alala, basta magsalita ka ng katotohanan dito. At kung kailangan mong abogado, ako na mismo ang magpipresenta. Maraming salamat. Para makita naman nila kung ako'y meron pang nalalaman sa namanananggol. Will assure him in the safety of the armed forces of the Philippines. As my pronouncement was, we will allow all officers to testify in the Senate. Okay, proceed. Ayon kina Lim at Rabusa, ang mga wini-withdraw nilang pera na umaabot ng milyon-milyon, dinidiretso raw nila kay Garcia. Natatandaan ni Rabusa na minsan pinag-ipon siya ng 160 million pesos si Garcia. Pabaon daw kay Villanueva. Itinagina ni Reyes ang akusasyon sa kanya ni Rabusa.
Wala pang pahayag si Simato na ambassador to the Middle East habang Do you have hindi any pa rin dumadalaw pointers? sa anumang pagdinig si Villanueva dahil kamamatay lang daw ng kanyang asawa. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Walang nakikitang masama ang ilang sundalo sa paglantad ng isa pa nilang kabaro si Colonel Antonio Lim para patotohanan ang umano'y pabaon system sa militar. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Antonio, palayaw niya saan? 1999 hanggang 2004 na-assign si Colonel Antonio Lim sa J6 o ang tanggapan ng controller ng AFP. Minsan na siyang nakausap ni dating Colonel Ariel Querubin nang paalis si Querubin patungong Australia. Sani ang alam ko na tawag sa kanya kasi every time na pupunta kami noon sa J6 at kung wala si General Garcia at wala si Colonel Rabusa, doon kami pinapapunta sa office niya. Siya yung kung hindi ako nagkakamali, siya yung assistant ni Colonel Rabusa at that time. Sir, sabi niya, kailangan mo kasi ng laptop. So, they gave me a laptop na kailangan ko talaga no sa schooling kasi I did my master's. No? At sa kanya, siya yung nag-arrange noon. Bago ma-assign sa J6, naging instructor pilot si Lim mula 1988 hanggang 1995 matapos mag-graduate sa Philippine Military Academy noong 1986 at sa flying school noong 1988. Mula sa J6, itinalaga naman siya sa 532 Aerodrome Operations Squadron noong 2005. Sa ngayon, siya ang Director for Operations ng 3rd Air Division sa Zamboanga. Wala namang nakikitang masama si Querubin at ang Philippine Air Force sa paglantad ni Lim sa investigasyon ng Senado para patotohanan ang pabaon system sa militar. Magandang witness siya kasi he can corroborate what Colonel Rabusa has exposed. No? At like George Rabusa, he is a credible witness. I believe he did that as a matter of choice. I believe that that is within his right and within his judgment. Maselan ang mga ibinunyag sa Senado kahit pa isang dekada na ang nakaraan mula nang mangyari ang mga ito. Hindi kaya ito maging mitya ng panibagong pag-aaklas ng mga sundalo? Naandun yung demoralization pero not to the effect na mag-alboroto sila na hindi. Ang nila isa na may mangyari sa investigasyon. Just hang in there, no? Dumadaan tayo sa proseso na nililinisan natin yung armed forces. And I believe itong sundalo natin, they are not professionals. I don't believe that there is such in the Air Force because as such, we are pretty much abreast into how the reforms are happening sa Air Force. Hinikayat naman ni Querubin ang iba pang may alam sa mga umano'y anomalya sa AFP na maglakas loob na ring magsalita. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sa gitna ng kasiyahan sa Binondo, Maynila sa pagdiriwang ng Chinese New Year, nasunog ang isang apartment. Nasa maselan o malubhang kondisyon ng 3 miyembro ng isang pamilya na natutulog nang mangyari ang sunog. Si Victoria Tulad, naka-Alerto 24. Wala nang malay ang pamilyang ito nang ilabas ng mga bumbero mula sa kanilang nasunog na apartment sa Gandara Soler sa Binondo, Maynila. Umabot lang sa first alarm ang sunog bandang alas 4:30 ng madaling araw pero punong-puno ng usok ang unit ng mag-anak. Kinilala ang mga biktima na sina Manuel at Huli Chua at ang kanilang mga anak na sina Evangeline, Ellen, Regine at Bernice. Pagpasok namin na lakas na ng usok. Tapos nung pinasok namin na ganyan, may unang nakuha namin matanda. Habang hindi pa nakakabit ng mga host yung bombero, ginawa ko, kinalampag ko yung mga room nila para sila magising para makalabas. Pero kahit anong pangangalampag, hindi nagising ang pamilya Chua. Hindi naman kumalat ang apoy sa iba pang apartment unit, pero dahil sa takot, ang ilang residente nag-alsabalutan na. Pasado alas 5 na ng madaling araw nang magdeklara ng fire out. Inaalam pa ang dahilan ng sunog. Dito sa Metropolitan Medical Center, isinugod ang pamilya Chua. Ayon sa mga doktor, 3 sa kanila ay stable na habang ang 3 iba pa ay nasa critical na kalagayan pa rin. We revived the patient, so guarded pa rin kasi yung nila, yung situation nila, no? So we're doing the best. Victoria Tulad, naka-alerto, 24.
Sunog pa rin po mga kapuso, tinatayang 60 bahay naman ang nasunog sa Tondo, Maynila. Isang fire volunteer pa ang binugbog ng mga residenteng nakikipagkagawan sa bomba o hose, si Ian Cruz. Naka-alerto 24. Nagngangalit pa ang apoy na data ng GMA News sa malaking sunog sa mga kabahayan sa S. Trinidad Street, kanto ng Juan Luna Street sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Sa tala ng Manila Fire Department, pasado alas 3 sa madaling araw kanina nang maitala ang unang alarma ng sunog. Sa gitnang bahagi raw ng bayan ng isang Carlos Reyes, nagsimula ang apoy. Mabilis na naging pagkalat ng apoy dahil may kalakasan ng hangin at gawa lamang sa light materials ang mga bahay. Nahirapan ding makapasok ang mga bumbero papalapit sa mga nasusunog na bahay. Kaya naman mabilis na lumaki ang apoy at umakyat sa Task Force Alpha ang alarma ng sunog. Una nito, confined at saka nahirapan kami ipasok yung mga truck. Ngayon, yung hangin naman, direksyon ng hangin papunta rito banda. So, hindi namin makuha kagad yung pinaka-focal point niya. Ang ginagawa namin, dinidipinsahan na lang namin yung mga area kung saan doon papunta ngayon yung apoy, dala ng hangin. Isang volunteer ng Manila Northwest Fire Brigade ang nasugatan matapos pagtulungang gulpihin ng mga residente. Inagawan raw si Joel Enriquez ng hawak niyang hose habang binobomba ng tubig ang mga nasusunog na bahay. Suntok po ako inabot, sa kalaglag po sa bubong po. Ay, medyo nalaglag po tayo ng konti pero medyo nakakapit naman po tayo. Nahirapan namang huminga ang 77 anyos sa si Fe Ilan kaya binigyan din siya ng medical attention. Alas 5:30 na madaling araw, napula ang sunog. Ilan sa mga residente ang naghihinala na maaari ang mga iligal na koneksyon daw ng kuryente ang ugat ng sunog. Maraming illegal dyan sa looban namin. Kuryente. Yan po yan, maraming illegal dyan, halos kalahati. Tinatayang 50 hanggang 60 bahay na tupok sa nangyaring sunog. Kaya naman, mahigit 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Ian Cruz sa Clerto, Penegato. Namigay na po ang GMA Kapuso Foundation ng mga relief goods sa mga nasunugan. Umalma ang Commission on Audit sa ilang pahayag ng dati nitong auditor na si Heidi Mendoza. Sa isang statement, sinabi ng komisyon na hindi daw totoo ang sinabi ni Mendoza na hindi tinanggap ng komisyon ang kanyang audit report. Itinalaga raw si Mendoza sa isang interagency investigation na pinamunuan ng Ombudsman at wala raw ditong inaasahang report ang Commission on Audit. Nalulungkot daw ang komisyon kung naramdaman ni Mendoza na hindi siya nito sinuportahan. Ang giit ng komisyon, suportado nito ang trabaho ng mga auditor tulad ni Mendoza. Kung nadismaya man daw si Mendoza na hindi siya pinayagang pumunta sa United Nations para ituloy ang investigasyon sa mga naungkat niya sa AFP, desisyon daw dapat ito ng Ombudsman na nanguna noon sa investigasyon. We take exception to the doubts raised by Ms. Mendoza on the honesty of her fellow auditors and the credibility of other COA officials. The necessary evidence could not have been unearthed from the mountain of documents by a single individual. The whole organization of COA stands by the integrity of our auditors.